Hello po sa mga kapatid, kamusta po ang lahat? At welcome po ulit sa ating Facebook page na Salvation Without Religion. Ito pong pag-aaralan natin ngayon ay isang recording lamang ng aming Bible study, online Bible study. Kami po ay nagmi-meet every Tuesday 8 p.m. At ito po ay ipinag-iimbita namin. Kung gusto niyo po makasama, magbibigay po kami ng link para kayo ay makasama sa Bible study. So, simulan po natin ang message na to. Ang title po ay Faithful Men. Basahin ko po ang verse. Thou therefore my son, sabi po ni Apostle Paul kay Timothy, Thou therefore my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Na-mention po ni Apostle Paul dito ang faithful men. Ito po ay hindi madaling salita dahil sa laki ng Bible, sa kapal nito, medyo para masabing ikaw ay faithful, parang dapat yata ay nakabisado mo lahat or ikaw ay may familiarity sa buong Bible. Which is, dapat nga po tayo magkaroon ng familiarity sa Bible. However, ano yung kasukatan ng faithful men? Kasi pwedeng opinion mo ang faithful men. Instead, mas maganda kung kay Apostle Paul manggaling ang definition ng faithful men. Amen. Kasi nga po, ito po ay nagiging verse ng mga maraming churches na para ito ay maging pabigat sa mga tao na kailangan kayo maging faithful. Pero ang dating po nun ay dapat ikaw ay maging perfect. Pero kung ganun, paano tayo magiging perfect? 'Di ba? Kasi pag sinabi mong dapat tayo maging perfect, dapat tayo maging faithful, lalabas nun yung nagpi-preach, naabot niya na yung faithfulness na yun. Siya yung nakakaabot, yung nagsalita na dapat tayo maging faithful. Baka yung preacher na nagsabi nun ay siya talaga ang nakarating na dun sa pagiging faithful. So, yan po ay nagiging cause ng legalistic preaching na mabigat sa tao. Parang hindi nila kaya. Amen. Pero yung iba, nagkakayabangan na ako din ay faithful. Sa isip niya, faithful siya. So, yun po. Minsan nabubulag ang tao sa ganyan sa legalism. So, hindi po yun ang tinutukoy ni Apostle Paul na tayo ay magyabangan sa ating performance. Na tayo ay magyabangan kung ano nagagawa mo sa church, kung ano yung nagagawa mong paglilingkod sa Diyos ay iyayabang mo sa iba. Amen. Na yun ay compare mo kung ano yung dami ng oras mo sa church. Hindi yun ang sinasabi ni Apostle Paul na faithful men. So, kailangan malinawan po yan. Ang context po natin, una, tayo po ay naligtas hindi sa pamamagitan ng works. Ang context po natin, ang pinag-uusapan po natin, kayo ay, ang listener ng message nito, kayo ay nakatanggap na ng kaligtasan ayon sa biyaya. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pananampalataya lamang. Nung naintindihan nyo yan, provided na naintindihan nyo ng mga kapatid, mapapansin nyo na yan ang pinakamasaya na nangyari, di ba? Tapos, nabigyan pa kayo ng message about righteousness. Pagiging matuwid, righteousness through the finished work of Jesus. Hindi sa pamamagitan ng iyong works. Yan po ay masasabi natin pinakamatamis na message. So ngayon, pagdating doon sa word na faithful men, hindi natin masyado maipaliwanag. Yan po ang na manonotice nyo na ang faithful men ay hindi masyado maipaliwanag ng maraming churches na napipreach ng grace. Kasi nga, parang legalistic. Paano tayo magiging faithful? Ano yung gagawin natin ay yung righteousness natin ay not by works. Amen. So, yung pagiging righteous, ulitin ko, gift yun. Pero yung faithful men na sinasabi ni Apostle Paul, parang hindi gift. Amen. Kasi nga, parang may kailangan kang gawin.
Amen. So, ang nangyari, although ikaw ay may nag-preach sa'yo ng grace, at hindi naman niya may deliver sa'yo kung paano maging faithful, parang ikaw ay naging happy-go-lucky. Amen. Parang yung direction mo, ano bang magiging direction nito? Kasi parang puro masaya na lang. Amen. Meron ba akong gagawin para maging faithful? Sinabi ni Apostle Paul na merong faithful men. Commit the message to faithful men that can teach others also. Yung pong faithful na yun, hindi yun basta na-save ka lang o naintindihan mo lang yung righteousness through the finished work of Christ. Amen. So, kailangan, although nalaman mo yung kaligtasan na not by works, amen. Pero kailangan makita mo rin na meron part tayo na maging faithful. Meron tayong part, amen, na maging faithful. May gagawin pa tayo. Hindi tayo natapos na. Hindi tayo carefree. Hindi tayo happy-go-lucky na believer. Meron tayong gagawin. So, ito po yung point na message natin. Ang una natin ibibigyan ng emphasis bago natin malaman yung faithful men. Ito pong isang verse na to. 1 Timothy 2:4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ikaw nga ay naligtas na, alam mo na yon. Gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas. Pero gusto rin ng Diyos, yung pangalawang sinabi dito ni Apostle Paul, na ikaw ay dumating sa knowledge of the truth. Yan. May konti tayong problema. Yung come to the knowledge of the truth ay process. Hindi po siya miracle. Meron kang gagawin dito. Amen. So, paano nangyari yun? Parang nabasa mo na yung John 3:16 bago mo pa nakilala si Apostle Paul sa Book of Acts, sa Acts 9. Bakit niya sinabi sa iyo na dapat kang dumating sa knowledge of the truth? Dapat yun sana yung dapat nating mapansin sa ating pagbabasa ng Bible. Na nung tayo nagbabasa ng Matthew, Mark, Luke, and John, especially yung John 3:16, bakit si Paul na late na natin nabasa, sa Acts na siya lumitaw, bakit siya yung magsasabi na and to come unto the knowledge of truth? Parang darating pa lang tayo doon. So, sino ka ba, Paul? Yung bang ang dami ko nang nabasa, ang sabi dito sa some verse na Panginoong Jesus, I am the truth and the life. So, dapat pag tinanggap mo na si Jesus, nasa truth ka na. Kasi natanggap mo na ang Panginoong Jesus, di ba? Pero bakit si Apostle Paul magsasabi na and to come unto the knowledge of the truth? Hindi ko ba nalaman yung katotohanan? Nabasa ko na yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ito si Apostle Paul late in the game. Tapos sasabihin niya sa akin na dapat ako dumating sa knowledge of the truth. So, sino ka, Apostle Paul? Parang ang nangyari sa pagbasa natin, lumalabas na si Apostle Paul, dapat siya ay pantay lang natin siya. O siya ay lesser. Kasi natanggap na natin ang Panginoong Jesus, wala nang greater dun eh. Parang naisip natin, yung pagkatanggap natin sa Panginoong Jesus, yun na yung greatest. Etong si Apostle Paul ay secondary. Pero pag sinabi ni Apostle Paul, and to come unto the knowledge of the truth, ibig sabihin may hindi ka pa alam. Amen. So, hindi natatapos yung pagbabasa mo dun sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kailangan mo basahin yung sulat ni Apostle Paul. Dahil may iba siyang gustong sabihin. Amen. So, ang nangyari sa maraming believer, yung pagkatanggap nila sa Panginoong Jesus, yun na yung truth. At hindi mo na sila pwede turuan. Natanggap na nila yung truth, si Jesus. So, hindi mo na sila pwede turuan. Sabi nila.
sa kanilang isip. Kasi pag tinuturuan mo na ng ganitong katuruan na i-sharean mo ng doctrine, minsan ayaw ng tao. Bakit? Nasa katotohanan na kami, believer na kami. Na kay Jesus na kami, pero nung sinesharean mo, umiiwas. Bakit umiiwas? Kasi feeling nila nandun na sila sa truth. Nasa katotohanan na sila. Pero sabi ni Apostle Paul, dapat tayong dumating sa katotohanan. So, ibig sabihin, yung pagkakabasa mo doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, yan ay hindi pa yan ng truth. Kasi sinabi ni Apostle Paul, darating ka pa lang sa truth. Pero ang nabasa mo pa lang ay Matthew, Mark, Luke, and John. So, yung mga tao na minaster nila yung Matthew to John, meron silang know-it-all. I already know the truth. Know-it-all person. Yung, sabi ko nga kanina, happy-go-lucky, alam ko na lahat yan. Kasi, nabasa ko na yun eh. And ako'y nasa truth na. Ano pa si Apostle Paul? Wala lang yan. Tinuruan lang yan ni Peter. So, ibig sabihin, nauna ka pa kay Apostle Paul, makaalam ng katotohanan. Pero si Apostle Paul, nakasulat dito sa kanyang words, na ikaw ay dapat dumating sa pagkaalam, pag-understand ng truth. Ano yung truth na sinasabi niya? Amen. So, it seems Paul knew you will read Matthew to John first and assume you already know the truth. Yan po ang pahiwatig nung kanyang letter. May mga taong nag-summarize ng Bible na ang summary nila ay law of God. May nag-summarize ng Bible na ang summary nila ay grace of God. Pero sa Galatians 2:7, sabi po diyan, merong dalawang gospel. Hindi pwede i-summarize yung dalawang gospel. Yung isa ay nag-emphasize ng law para sa Israel na may faith and works, at meron namang gospel na not by works para sa Gentile. Hindi mo yan masasummarize. Hindi mo yan pwede pag-isahin. So, nung nagbabasa ka ng 4 gospels, ang nababasa mo pa lang ay yung gospel pa lang ni Peter. Hindi mo pa nababasa yung gospel ni Paul. So, yung mga epistles ni Paul, kailangan mo malaman yung mga sulat ni Apostle Paul. Kung wala yung epistle ni Paul, ikaw ay nasa ignorance. The epistles of Paul wants you to know, without his epistle, we are ignorant. Sabi po dyan sa 14 verse 37, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Doon po. So, ibig sabihin, kahit sabihin mo ikaw ay spiritual na, kailangan mong ma-understand na yung binibigay na message ni Apostle Paul, yan ay commandments of the Lord. Yan ay separate. Yan ay pwedeng hindi mo pa alam kung ikaw ay na-master mo lang yung Matthew, Mark, Luke, and John. At marami sa mga churches, ang master lang talaga nila ay yung Matthew to John, yung kay Peter. Alam nila lang nila yung kay Peter. At yung kay Apostle Paul na message, tinuruan lang daw po si Paul ni Peter. Yung po ay malaking kasinungalingan. Yan po ay na-discuss ko na dito sa mga past messages ko. At ina-address na lang natin ngayon kung paano talaga natin may-utilize ang mga epistles ni Paul. Kasi alam na natin na si Paul ay hindi tinuruan ni Peter. Si Paul ay binigyan ng Lord ng commandments na separate sa Matthew, Mark, Luke, and John. At mapapansin nyo po na kung sakali man tinamaan ko yung ang inyong iniisip na parang nag-assume kayo somehow dati na ang Matthew, Mark, Luke, and John ay yun na yung katotohanan,
separate po si Apostle Paul. Hindi nyo, pag ito ay hindi nyo nalaman, lalabas po kayo na ignorant. So, ito po yung ina-address natin. So, sabi ni Apostle Paul, but if any man be ignorant, let him be ignorant. Magkasunod lang po yan. 1 Corinthians 14:37, tapos yung 38. Amen. So, kailangan yung malaman to. Hindi ka pwedeng magsabi na ikaw ay spiritual. Hindi ka pwedeng magsabi na ikaw ay matured na. Hindi mo pwede ka magsabi na ako ay nagpa-prophesy sa church. Ako ay prophet. Hindi pwede. Kung hindi mo nire-recognize si Apostle Paul na may ibang instruction ng Lord sa kanya, na iba yung gospel ni Paul kay Peter, ikaw ay nasa ignorance. Amen. So, yung truth na binigay ni Apostle Paul, yan po ay exclusively revealed to Paul, to us. Yung mga sinusulat niya, yan ay exclusive na binigay kay Paul para sa atin. Ephesians 3 verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Ang dami pong pastor na dinideny yung mystery, mga kapatid. Dinideny nila na si Apostle Paul ay walang ibang mensahe. Ang gusto na lang sabihin, ang mensahe ni Paul ay pareho lang sa Panginoong Hesus ng Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus po ay minister of the circumcision ng Israel, hindi ng Gentile. Yan po ang sinabi sa Romans 15 verse 8. Kaya mag-ingat po kayo dun sa mga teachers of the Bible na nagsasabi na walang mystery. Tapos na yung mystery na yan. Hindi po, nag-start lang po yung mystery sa Acts 9. Amen. So si Apostle Paul, separate po siya. Kahit na master na natin yung Matthew to John, yung Hebrews, yung Revelation, yan po yung mga gustong-gusto ng mga mixture eh. Yung gusto nila lahat kautusan eh. Yan, nandiyan po yan sa Matthew to John at sa Hebrews at sa Revelation. Yan yung mga panakot na verses eh, na kapag ikaw ay hindi naglingkod kay Lord, ikaw ay sa impyerno. Kahit tumanggap ka na dun sa gospel, ikaw pa rin ay pupunta ka pa rin sa impyerno kasi hindi ka nakakasunod kay Lord. So, yan po ay kaya po nagkaganon yun dahil ang Matthew, except kay Paul, ito po ay by works. Yung kay Apostle Paul ay not by works. Dalawa pong gospel yan eh. Kaya po yung sinabi ni Apostle Paul, the preaching of the cross, sabi po niya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto which are saved, it is the power of God. So yung pong kanyang preaching ay preaching of the cross. Pero yung preaching na Matthew to John, Hebrews, Revelation, preaching of the kingdom na para sa Israel, para sa kanilang new covenant na paparating pa lang, hindi pa dumadating. So yun po ang difference, no. Kaya ito po yung naging introduction ko na ang sabi po diyan sa unang sinabi sa verse natin, to come to the knowledge of truth. Kailangan dumating sa katotohanan na dalawa yung gospel, na iba yung gospel ni Paul kaysa kay na Peter or dun sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yan po yung gusto niyang sabihin sa atin. So, amazingly, yung kanyang words, to come, parating ka pa lang. Pero kung ikaw ay nasa Matthew, Mark, Luke, and John at sinabi mo doon na Jesus is the truth and the life. Nung tinanggap ko si Jesus, ako ay nasa truth na. Parang naging miracle ngayon, yung truth. Biglang pumasok sa iyong pagkatao. Samantalang dito sa verse ni Apostle Paul, ikaw ay darating pa lang sa truth sa pamamagitan ng pag-aaral. Amen. So, yun po ang point ng message na to study. Kasi marami pong nagre-reject ng studying the Word of God. Gusto nila paulit-ulit na serve God kasi gusto nila paniwalain sila ng mga pastor na kami ay nasa katotohanan na. Mali po yun eh, mga kapatid, na paniwalain ka na nasa katotohanan ka na. Hindi po, mag-aaral ka para dumating doon sa katotohanan. Amen. Process po yan. At yan po yung difference ng
ng apostleship ni Paul versus dun sa mga nangyari sa Matthew, Mark, Luke, and John. Paul holds the truth for the Gentiles. Ito po yung dispensation of the grace of God. Kaya nga sinabi niya na, but if any man be ignorant, let him be ignorant. Mabigat po na salita yan. Talagang kung ni-reject mo ang kanyang apostleship, kung ni-reject mo na si Apostle Paul ang para sa Gentiles, ikaw po ay nasa ignorance. Amen. So, kung iniisip mo na ikaw ay nasa truth na, sorry, yun po ang mangyayari sa inyo. Kayo ay nasa ignorance pa rin. So, yan po ay hindi ko naman to alam din dati. Itong tinatawag na rightly dividing o yung tinatawag na mid-acts. Hindi ko po alam to dati na si Apostle Paul pala ay exclusive para sa atin. Hindi siya para sa Israel. Ang para sa Israel ay yung 12 apostles. Kaya kailangan ito ay intindihin mabuti. Pagbigyan natin yung salita ng Diyos na pumasok sa ating isipan. Yan pong mystery, yan po ay nag-start sa Acts 9 hanggang sa Philemon. Tapos yung sumasunod na books, sina James o Hebrews hanggang Revelation, yun na po ay para sa prophecy. Hindi po yun mystery, hindi po yun para sa atin. Prophecy, mangyayari pa lang yun. Gagamitin yun in the future. Ang problema kasi, ang gusto nilang sabihin, ang Revelation ay para sa atin. Dapat may tribulation period na. Wala pa naman. So, kailan pa ba yung tribulation period? Hindi naman tayo kasama doon. Sabi ni Apostle Paul. Dahil sa rapture. At marami na rin pong mga believers ang di na rin naniniwala sa rapture. Dati, nung una, naniniwala. Tapos, dahil hindi naman nag-aaral ang kanilang mga pastor ng mga sinasabi ni Apostle Paul, ini-ignore naman nila yung apostleship ni Apostle Paul. Hindi naman sila nagpa-follow kay Paul. So, nasusway sila sa kung ano-anong doctrine. So, ngayon, but now we know what Paul is trying to say to us, no? Sabi niya dyan sa verse, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Ngayon, alam na natin na yung pala, na siya pala ay dapat natin sundan. So, isa na po yan, no? Amen. So, sabi po ni Apostle Paul, we need to rightly divide what was written to Israel and what is written to the Gentiles. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag sinasabi ko po mga kapatid na sinabi ni Apostle Paul, ibig sabihin po nun, word of God po yun. Hindi ko po ina-idolize si Apostle Paul. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kapag siya ang kino-quote natin, sinasabi ni Apostle Paul, ganito, ganyan, ibig sabihin ang Diyos ang nagsasalita nun. Amen. Separately sa Matthew, Mark, Luke, and John. Separate, hindi siya pwedeng paghaluin. Huwag natin isipin na ang sinasabi ni Apostle Paul ay yung sinasabi din ni Jesus doon sa I'm the vine, you are the branches, yung mga ganon, yung mga if you want to be my disciple. Hindi po yan, magkaiba po ito Kaya nga po ang sabi ni Apostle Paul, rightly divide. Yan. Para maintindihan mo ang scripture, rightly divide. Separate mo yung para sa Israel. Ano yung para sa Israel? Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos yung Hebrews to Revelation, para sa Israel po yan. Separate mo yan. Wag mo ihalo sa epistles ni Paul. Iintindihin mo na iyan ay separate. Hindi tayo part ng Israel. So, sa atin, we acknowledge that Paul was separated. Romans 1:1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separate unto the gospel of God. Separated by Jesus Christ our Lord. Sineparate siya ng Panginoong Jesus para sa gospel. Sineparate siya from the 12 apostles. Hindi siya kasama doon. Amen. So, i-backtrack lang natin. Si Jesus po ay nag-preach yan sa circumcision. Siya po ay katulad ng apostles. Si Jesus ay apostle din. Hebrews 3:1 nakalagay po doon. Apostle din pala si Jesus Christ.
So, yan po. Although siya po ay our Lord and Savior, gusto lang natin sabihin, siya po ay naging apostle din. Sabi ng Hebrews 3:1. Siya po ay minister of the circumcision sa Romans 15 verse 8. Paul is the apostle to the uncircumcision or Gentiles. Before Acts 9 was for Israel. Talagang yan po yung for Israel. Yung Acts 9, after Acts 9, God transition to the Gentiles. Yung ministry ng Gentiles ay nag-increase, tapos yung Israel ay nalaglag. Israel fell at yung kanilang ministry, yung preaching ni Apostle Peter, ni Pedro, ay bumagsak, huminto sa Acts 16, huminto na, hindi na siya nag-evangelize doon. So, yan po ay mga maliit na details na diniscuss natin last time. Sana masubaybayan nyo yung previous videos natin. So, sabi po sa Romans 11:25, "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles come in." Alam ni Apostle Paul na pwede kang mabulag, na ikaw ay magkaroon ng kayabangan sa iyong, na pwede kang magkaroon ng kayabangan na dahil hindi mo alam na nabulag pa lang Israel. Ulitin ko po. Pwedeng ikaw ay nagyayabang sa iyong alam. Lest ye should be wise in your conceits. Ang scripture para sa Israel, yan po ay, dahil sila ay nabulag, ano mangyayari sa scripture para sa kanila? Ulitin ko po, kung nabulag ang Israel, hindi po lahat ng Israel nabulag, pero nabulag po ang majority sa kanila. Anong gagawin ng scripture para sa Israel? Yun po ay mahihinto. Matitigil ang mga prophecies. So, nilagay ko po dyan, Israel fell and prophecies was postponed. Yung kanilang program mismo ay na-postpone. Yung kanilang new covenant na dapat matanggap nila, na-postpone. Hanggang kailan? Hanggang sa rapture. Pag nag-rapture na, magre-resume na yung mga prophecies. Next po na verse na binigay natin, "Be strong in the grace that is in Christ Jesus Christ." That is in Christ Jesus, sorry. Be strong in the, sabi po dyan sa 2 Timothy 2:1, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Kapag ganito ang sinabi ni Apostle Paul, yung grace na sinasabi niya ay yung according sa mystery revelation to Paul. Hindi dun sa John 1:17, hindi sa Gospel of John. Amen. Dahil nga nakita na natin yung right division. Papunta na po tayo, i-define na natin yung faithful men. Kaya lang yung preparatory para doon, nandun sa mga verses na yun. Kailangan alam mo din yung grace that is in Christ Jesus. Bakit hindi niya lang sabihin na kasi bakit tanongin natin ang sarili, sarili natin. Bakit sinabi ni Apostle Paul na be strong in the grace that is in Christ Jesus? May iba ba bang grace na pinanggagalingan? Yes. Kasi po merong another Jesus. Yun po yung earthly ministry ng Panginoong Jesus para sa Jews, para sa Israel. So yun po ay hindi para sa atin, para sa Israel nga. So yung grace na sinasabi ni Apostle Paul ay yung galing dito sa mystery revelation to Apostle Paul, yung Romans to Philemon. So doon po nagkakaroon ng kalinawan yung message natin, ano? Kasi kung tayo ay nagra-rightly divide, dinedivide natin yung letters ni Paul na yun ang para sa body of Christ, at yung sa Matthew, Mark, Luke, and John, yun ay hindi body of Christ. Yun ay para sa Israel. So yan po, kapag ganun ang ating paliwanag, nagkakaroon ng magandang meaning. Be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Yung another Jesus, yung sa Romans, sa Matthew to John, hindi po yun. Hindi, iba po yung grace doon. Kaya niya sinabi yan, mga kapatid. So, tayo ay, again, nasa Romans to Philemon, sabi po ni Apostle Paul, ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Known and read of all men. Ibig sabihin, tayo ang letters ni Paul. Yan ay nakasulat sa puso ni Paul, at the same time, sinulat niya para mabasa ng lahat ng tao, nang hindi lang tayo. We are the epistle. Tayo ito. Yung tinutukoy ng Romans to Philemon ay tayo. Tayo ang letters na ito. Ganun po kabigat yan. So, pag sinabi ni Apostle Paul na be strong in the grace that is in Christ Jesus, yung grace na sinutukoy niya ay Romans to Philemon. Literal na letters. Yan ang grace ng Lord sa atin. Romans to Philemon. Literal. We are the epistle. Literal mong iisipin, itong sinulat ni Apostle Paul, ikaw to. Hindi lang ikaw ang target, instead ikaw talaga ang epistle. Ibig sabihin, kasama kang sinulat ng Diyos dito sa Bible. Amen. Ganon ka-importante yung sinasabi ni Apostle Paul. Tayo ay body of Christ, tapos tayo pa yung epistle. Pwedeng hindi nyo maintindihan kaagad ngayon yung salita na yan, pero at least nandyan na. Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Amen. Nice. Sobrang nakakatuwa po ang verse na yan. But we speak the wisdom of God, sabi ni Apostle Paul, in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. So, yan pong Romans to Philemon, yan po ay tinago ng Diyos dati. Ang Romans to Philemon ay hindi opinion ni Apostle Paul. Ito po ay words ng Diyos. Hindi niya yan opinion, kundi words ng Diyos. Gusto ng Diyos na kasulat yan dyan. Yan po ay hidden wisdom of God unto our glory. Hidden wisdom unto our glory. Gino-glorify tayo ng Diyos. Amen. Sa kanyang salita. Thank you, Lord. Ang God ordained the epistle of Paul before the world began unto our glory. Parang mahirap paniwalaan po, di ba? Kung ating iisipin lang, mahirap po paniwalaan yan. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Yan pong verse na yan ay glorification. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So, parang nasa langit ka na. Kasi sinabi po dyan sa verse na yan, parang nasa langit ka na. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. So, napakabuti po ng ating Lord sa kanyang binibigay na wisdom for our glory. Siguro po hindi po natin basta matanggap, no? Kasi bakit ka i-glorify ng Diyos? Wala ka naman nagawa. Tama po, wala ka naman nagawa. So, yan po ay blessing sa atin, yan po ay grace. Yan, sabi ko nga po, yung Romans to Philemon, yan po ang grace ng Panginoong Jesus para sa atin. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ibig sabihin, be strong in the doctrine written in Romans to Philemon. Amen. Napakaganda. Next po. Ito po ang ating problema, no? This is our problem before. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, if ye receive another spirit which ye have not received, nor another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. So, yan po ang problema natin dati, na may nagpipreach ng another Jesus. Ano po yung mga pinipreach nila? Matthew, Mark, Luke, and John.
Yung nagpipreach ng another Jesus ay yung mga nagpipreach ng Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi po pwede i-apply yung grace doon sa Matthew, Mark, Luke, and John sa atin. Iba po eh. Kasi po yung grace na binigay sa atin ng Lord, ito ay hidden, tinago, at wala dun sa time na yon ng Matthew, Mark, Luke, and John. Nasa Acts 9 po nag-start eh, ang mystery. So, yung preaching ng another Jesus, kailangan po natin i-correct sila. You might well bear with him. Amen. I-correct ang mga preacher na nagpipreach ng Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi si Jesus, doon sa Matthew ay according to the law. Sabi po ng Panginoong Jesus, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So, nung time na yon ay kautusan pa. Hindi pwede siyang kunin. Kailan nabigay yung mystery truth kay Apostle Paul sa Acts 9. Starting Acts 9. Basahin po natin yung Hebrews 7:12. For the priesthood being changed, there is made a necessity a change also of the law. Babaguhin ang kautusan. Di kautusan pa rin. Sabi ni Apostle Paul, we are not under the law. So, ang Hebrews ay nasa law pa rin. Bakit nyo pinipreach yan? Na yan ay full grace. Hindi po yan full grace, mga kapatid. Hebrews 7:12, hindi po yan, buong Hebrews po ay hindi full grace. Hindi po full grace. Amen. So, ito na po yung commit to faithful men. Matatapos na po natin ang message. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Ang kinukomit ay yung doctrine. Ang kinukomit, ibibigay natin itong ang doctrine to faithful men. Ang mga faithful men na to ay able to teach yung ibang tao, yung may capability na magturo din. So, hindi niya po tinutukoy yung mga pastors and bishops of our time. Kasi po, magkakaroon po yan ng na kung yung mga pastors and bishops ang sinasabihan ni Apostle Paul, may ranggo eh. Hindi po pwedeng pumunta dun sa may ranggo, may ranks. Hindi po pwede pumunta dun. Alam niyo po kung bakit? Kasi faithful men po eh. Faithful men. Ibig sabihin, yung doctrine ni Apostle Paul, yung nagpipreach ng doctrine ni Apostle Paul, sila ang faithful men. Pero alam natin yung mga pastors and bishops, hindi po sila lahat nagpipreach na sila ay follower lang ni Apostle Paul. Ang gusto nilang sundan ay si Jesus doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi nila talaga sinusundan si Apostle Paul. So, kailangan natin sabihin, sinong preacher to? Sinong faithful man ito? Not necessarily yung mga pastors and bishops. Sila po ang faithful men ay yung nag-o-honor ng apostleship ni Apostle Paul. Na siya ay binigyan ng doctrine na separate sa Israel, na separate sa Matthew, Mark, Luke, and John. They are simple people. Ang faithful men ay simple people who acknowledge the revelation of the mystery given to Paul, to us. Basahin po natin tong 1 Timothy 3:2. Tingnan po natin tong bishop. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, and good behavior, given to hospitality, apt to teach. Must be blameless. Meron po bang blameless na tao? Excuse me. Lumalabas po, wala. Mga kapatid, wala pong blameless. Bakit may bishop? So, ibig sabihin, ang nagagawa lang ng bishop today, in our time, etong iba, husband of one wife, malamang. Walang malamang yan po ay nagagawa nila. Kaya lang yung must be blameless, must po nakalagay dyan, must be blameless. Ibig sabihin, wala po makakaabot niyan. Amen.
Ang blameless lang po na bishop ay si Jesus Christ. At yun po ay under the law program. Ibig sabihin, ito pong salita ni Apostle Paul, ito po ay legalistic. Ibig sabihin, walang makakaabot nito. Kaya niya sinabi yan kay Timothy para pigilan yung mga gustong maging leader ng church na i-overpower si Timothy sa kanyang authority. Kung ikaw ay blameless, sige, ikaw ang bishop. Pero walang blameless. Must be blameless. So, binibigyan ni Apostle Paul ng instruction si Timothy para dun sa mga bida-bida, nagbibida ng kanilang posisyon. So, nakita nyo po mga kapatid, ang faithful men dito ay mga simpleng tao lang na nag-acknowledge ng revelation of the mystery given to Paul to us. Yun lang po. Hindi po pwedeng... So ngayon, bakit may mga bishop? Hindi ko po alam sa kanila kung bakit nila ini-ignore to. Must be blameless. So nagkaroon na lang po ng mga title. So irespeto na lang natin sila. Pero pag sinabi natin dito sa truth na binibigay ni Apostle Paul, ang faithful mga kapatid ay yung nag-o-honor ng mystery revelation given to Paul, to us. Yung pong hindi nag-o-honor dyan, malamang hindi po talaga sila pastor, hindi din talaga sila bishop. Amen. So, yun po. So, sabi po ni Apostle Paul, and these things given in charge that they may be blameless. Ito po, iba naman ito. Kasi that they may be blameless, iba po yan sa must be blameless. So tayo na nag-o-honor ng message ni Apostle Paul to the Gentiles, na siya ang apostle natin, siya ang sinusundan natin, hindi yun sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang grace na sinusundan natin ay Romans to Philemon, hindi Matthew to John. Nandito po tayo, and these things give in charge that they may be blameless. Amen. So ito, progressive na. Hindi siya perfect ka na kagad. At wala naman talagang perfect. Pero sinasabi ni Apostle Paul, maging blameless ka sa doctrine. Kasi walang taong perfecto. Maging blameless ka sa doctrine. Huwag mong sirain yung message ni Apostle Paul. Dahil yun ay instruction ng Lord. So, ang faithful men are not those who think Matthew to John is the truth and the rest of the Bible are secondary truth. Yan po ang minsan nakaalam lang ng Matthew to John, parang alam na nila ang katotohanan. Hindi ganoon kasi. Hindi po yung para sa atin eh. So yung receiving Jesus, kailangan niyo pong i-reevaluate ang inyong faith kasi hindi kayo naliligtas by receiving Jesus. Naliligtas kayo by believing the finished work of Christ. 1 Corinthians 15:1-4. Hindi po nasa-save sa pagtanggap sa Panginoong Hesus. Hindi po kayo doon sa Gospel of John. Wala po tayo sa Gospel of John. Para po yun sa Israel, tanggapin nila ang Panginoong Hesus. Amen. So, many think the Gospel of John is the gospel of the believers today. Yun po ang sad dyan. Kaya nagkaroon ng mga iba-ibang doktrina. Pero once na naniniwala ka na sa finished work of Christ, wala po yung sa Gospel of John again. Kapag naniwala ka na sa finished work of Christ, ikaw ay saved, eternally saved. Ikaw ay sealed by the Holy Spirit. Yun po ang sa Gospel of John, yan po ay may works. Amen. At ang Gospel of John ay prophetic. Yan po ay mangyayari pa lang. Yung mga promises ng Panginoong Sus dyan ay to happen pa lang. Walang nakakatanggap pa sa ngayon. Yan po ay para sa New Covenant. Amen. So tayo po ay pwedeng saved tayo pwedeng saved but unfaithful to the risen Christ. Ang tawag po dyan ay reprobate. Pwede kang saved but unfaithful. Yan na po ay patapos na po tayo. Ito po ay sad reality ng ating Christianity na oo, na save ka by grace through faith, not by works. Kaya lang naging unfaithful ka doon sa risen Christ, doon sa message na binigay kay Apostle Paul.
Amen. Sabi po dito sa verse natin, since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you word is not weak, but is mighty in you. Since ye seek a proof of Christ speaking in me. Si Apostle Paul ay nagsasalita, ang Panginoong Jesus ay nagsasalita sa pamamagitan ni Apostle Paul. At yan ay dinadoubt ng mga Corinthians. Today, ang dami pong ganyan. Dinadoubt nila nag-i-speak si Jesus kay Apostle Paul. Si Jesus ay nagsasalita sa atin through Apostle Paul. Dinadoubt po yan. Pero sinabi niya sa isang verse, mga kapatid, since ye seek a proof of Christ speaking in me, so hindi niya kailangan gawin yun. Kasi meron pong power, but is mighty in you. Diba? Sinasabi po ni Apostle Paul, yung pagsasalita ng Panginoong Jesus ay not weak, hindi mahina, but mighty in you. Amen. So yan po ay pwede kang saved pero unfaithful. So sadly, marami sa mga grace community ang iniwanan nila yung doctrine na to eh. So ako po ay dating nasa grace community, iniiwanan ko na po yung mixture na papaniwalain ka na ikaw ay nasa Gospel of John. Wala po talaga tayo doon. Salamat sa Diyos na tayo ay nakalaya dyan. No? So, something, Paul is not greater than them. Ba't ko nilagay ito? Kasi po, kung sinusundan natin si Apostle Paul, lalabas na tayo ay lesser. Sabi po ni Apostle Paul, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. Dapat matanggap ito. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Pinakamataas na makasalanan. So, ibig sabihin, sa pagiging makasalanan, hindi ka hihigit kay Apostle Paul. Concerning seal, persecuting the church and touching the righteousness which is in the law, blameless. Wala siyang kapintasan sa law. So, ibig sabihin, doon sa pagiging blameless, kung righteous man by works ang pag-uusapan, hindi rin tayo lalampas kay Apostle Paul. So, nasaraduhan niya yung both ends of the spectrum. Pinaka-makasalanan siya, pinaka-blameless din siya. Hindi na tayo makakapantay sa kanya eh. Kasi itinaas niya na yung sarili niya na siya ang chief sinner at siya ay blameless dahil siya ay Pharisee nung siya ay nasa kautusan. Sabi po ng Panginoon Jesus, for I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees. Si Paul po ay Pharisee. He shall in no case enter the kingdom of heavens. Kung by works ang pag-uusapan, hindi natin malalampasan si Apostle Paul. Wag natin isipin na pantay lang tayo sa kanya. Wag natin isipin yun. Hindi siya Diyos. Hindi ko sinasabi siyang Diyos. Kaya lang siya yung pina-follow natin. Siya, nagsasalita ang Diyos sa kanya. So, ito po ay may mga, mga important, ito po ay important words, no, na binibitawan natin, na may verse eh. Hindi mo, pwedeng maisip nyo mga kapatid na, sinasampa ba ni brother si Apostle Paul? Hindi po. Ginagamit ko po yung words ni Apostle Paul. At yan po ay word of God. So kung may naisip nyo na, bakit parang iglesia ni Cristo ito na si Manalo? Parang may pattern na tao ang leader. Yes po, may similarity. Naalala nyo si Moses, pinili siya ng Diyos na siya ay makikipag-usap sa mga Israel, sa bayan ng Diyos. Bakit sa atin okay lang si Moses magsalita sa Israel at sumunod ang Israel kay Moses? Bakit yan okay lang? Pero pag si Apostle Paul hindi. 'Di ba? Napapansin niyo mga kapatid. So ito po ay wala kayong choice kundi sundan si Apostle Paul mga kapatid. Dahil siya ay part ng scripture. Amen. So wag natin tingnan na siya ay wag natin isipin na pantay lang tayo kay Apostle Paul. In terms of kung ano man, chief sinner siya,
at siya ay blameless sa kautusan. Hindi natin siya malalampasan dito sa kung ano man pagsunod sa Diyos. Hindi natin malalampasan. So, yun po ang situation. Kaya kailangan natin bigyan to ng pansin na hindi natin siya pag-isipan na ikaw ay makaka-receive ng revelation at na same lang kay Apostle Paul. Hindi po. Yung mga nare-receive nyong revelation ay galing kay Apostle Paul. Yun po ang totoo. Yung na alam nyo na doctrine about not by works, lahat po yung galing kay Apostle Paul. Siya yung pinanggagalingan ng mga yung kanyang epistle na galing sa Panginoong Jesus, of course. Pero kailangan natin sabihin na hindi tayo yung nakatanggap ng revelation. Binigay kay Apostle Paul papunta sa atin. Amen. Kailangan maging faithful ka doon. So, last na po, sabi po ni Apostle Paul, for though ye have 10,000 instructors in Christ, yet ye not many fathers. Yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. Nakita niyo po yung message. Begotten you through the gospel. I have begotten you through the gospel. Ibig sabihin, tatay natin si Apostle Paul sa gospel. Hindi ko sinasabing Father God siya, ha? Sinasabi ko tatay natin siya sa gospel. I have begotten you through the gospel. So hindi tayo greater. Hindi nga tayo greater sa ating parents eh. 'Di ba? Anak lang tayo ng ating mga magulang. Ganoon din dito. So yun po yung hindi ko po wag niyo po isipin na ginagawa natin Diyos si Paul. Kaya lang yung instruction niya kailangan natin seryosohin as if ito ay dahil nga itong ay word of God. Amen. Ito po ang reminder ni Apostle Paul, examine yourselves whether ye be in the faith. Nandun ka ba sa doctrine ni Paul? Whether ye be in the faith. Nandun ka ba sa doctrine ni Apostle Paul? Baka nandun ka sa doctrine ng Panginoong Jesus dun sa earthly ministry. Dun sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi po tayo dun. Examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Christ is in you, except ye be reprobates. Baka ikaw naman ay pasaway lang, kaya ka laging nandun sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yun po ang sinasabi ni Apostle Paul, na tayo ay maging faithful. I-commit natin ang message na to sa mga faithful men. Ibig sabihin, ino-honor yung instructions ng Lord na binigay kay Apostle Paul. Salamat po sa mga kapatid. Next time po uli. At hopefully, masundan ko uli ang message na ito. Amen. Salamat po sa ating Diyos. Try nyo po makasama mga kapatid sa aming Bible study if available po kayo. Yun po ay every Tuesday 8 p.m. Thank you po. Next time po ulit. Amen.